Isang ordinaryong mamamayan sa Pilipinas. Maaga pa lang gising na ako para maghanda sa pagpasok sa trabaho. Kailangan kumayod. Kunti mamamatay tayong dilat ang mga mata. Mahirap ang buhay sa Pilipinas, na mas pinahirap pa ng mga problema at kaguluhang nangyayari ngayon sa gobyerno. Pero, may magagawa pa ba tayo? Miriam, mauna na akong umalis ha. Baka maunahan pa ako ni foreman sa construction site. Pag-iinitan na naman ako nun. Ewan ko ba, ba't lagi na lang mainit ang ulo nun? Araw-araw na lang siyang galit sa amin. Mag-iingat ka. Nasa mesa ang baon ng pagkain tsaka tubig, kunin mo na lang. Nakuha ko na. Ikaw, mag-iingat ka rin sa pagpasok mo sa trabaho ha. Magdala ka ng payong at nagsisimula na yata ang tag-ulan. Mauuso na naman ang baha pag nagkataon. Oo, lagi naman ako may dalang payong. Hindi na yata masusolusyonan ng pagbaha tuwing bumubuhos ang ulan. Suki pa naman ng mga bagyo ang Pilipinas kaya hindi natatapos ang taon nang hindi lumulubog sa baha ang maraming lugar sa bansang to. Ay, o siya, nalakad na ako. Baka hindi pa matapos ang diskusyon natin pag hindi pa ako umalis. Sige, isara mo na lang ang pinto paglabas mo. Sa hirap ng buhay, mabuti na lang at wala pa kaming anak ni Conrad. Kung nagkataon, siguradong mas magiging mahirap pa para sa amin ang pang-araw-araw na pamumuhay. Papasok ka na ba, Miriam? Opo, Tay. Ikaw na lang po muna ang bahala rito sa bahay. May pagkain na sa kaldero sa kusina. Kumain ka na po. Kasya na yun hanggang hapunan mo. Huwag mo akong alalahanin dito. Kakain ako pag nagutom ako. Tay, alam mo naman kailangan mong uminom ng maintenance mo. Kaya dapat kumain ka sa oras. Alam mo, Miriam, ako naman ay matanda na. Ayoko maging pabigat sa inyo ng asawa mo. Pag nagkasakit ako at kakailanganin ng malaking halaga para sa pagpapagamot, huwag mo akong ipagamot. Hindi na lang ako magpapagamot. Hihintayin ko na lang na mamatay ako. Ano ba naman yung sinasabi nyo, Tay? Huwag na natin pag-usapan yung ganyan. Mahaba pa ang buhay mo. Basta, sinasabi ko lang sa'yo na ikondisyon ko na ang sarili ko na pag nagkasakit ako, yun na ang simula ng katapusan ko dito sa mundo. Ang hirap ng buhay natin. Hindi ko gugustuhin iwanan kayo ng santambak na utang sa ospital o kanino man kayo uutang. Ay nako, Tay. Bahala ka na nga riyan. Papasok na po ako. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana makasakay agad ako. Isa sa mga pinoproblema ko araw-araw yung biyahe papuntang trabaho ko eh. Mahirap na nga sumakay dahil laging punuan. Napaka-traffic pa. Ay, kailan ba gaganda ang transportasyon dito sa Pilipinas? Miriam! Oy! Magandang umaga! Dumaan ka rito saglit, may sasabihin lang ako sa'yo. Magandang umaga rin sa'yo, Marie Chris. Ano bang sasabihin mo? Miriam, baka may kakilala ka sa trabaho mo na nagpapahiram ng pera. Kailangan ko lang sana ng pandagdag na puhunan dito sa maliit kong tindahan. Matagal na itong tindahan mo ah. Hindi mo ba napapaikot ang benta para may maibili ka ng mga bagong paninda? Alam mo naman na dito lang din kami kumukuha ng panggastos sa araw-araw at pambayad sa eskwela ng mga anak ko. Ayun, sa dami ng gastos natatangay pati ang puhunan ko. Tingnan mo tong tindahan ko, halos wala ng paninda. Lalo na't ang mamahal na ng mga bilihin ngayon. Paano ba yan, Marie Chris? Wala naman akong alam na nagpapautang eh. Wala rin naman akong mapapahiram sa'yo. Alam mo naman, kahit wala pa akong anak, ako na ang bumubuhay sa tatay ko. Magkano lang naman ang sinasahod namin ni Conrad. Sakto lang din pang araw-araw. Diba sa grocery store ka nagtatrabaho? Pwede ba akong umutang na lang ng mga paninda ko ron? Ay, Diyos ko, wala naman akong alam na grocery store na nagpapautang ng paninda. At kahit siguro ilapit ko pa sa boss ko, hindi yun papayag. Ayaw ko namang ituro ka sa mga nagpapa 5-6. Pero kung yun na lang ang paraan baka pwede mong subukan. May utang pa nga ako sa 5-6. Mamaya dadaan na naman yun para maningil ng hulog ko para sa araw na to. O siya, sige na. Lumakad ka na at baka malate ka pa sa trabaho. Salamat sa pagdaan ha. Pasensya ka na, Marie Chris ha. Kung may maitutulong lang sana ako. O sige, aalis na ako. Okay lang.
Susubukan kong makiusap sa 5-6. Ingat ka, ha? Kahit saan ako tumingin, ramdam talaga ang paghihirap ng bawat ordinaryong mamamayan. Kailan nga ba nagsimula ang ganitong uri ng pamumuhay sa Pilipinas? At kailan ba matatapos? Paano aahon sa kahirapan kung ang mga taong inaasahang tumulong, sila pang nagbabaon sa hirap? Ba't kaya ako pinatawag ni Sir Orly? Ano na naman kayang iuutos niya? Sir Orly, pinatatawag niyo raw po ako. Oo, Miriam. May sasabihin lang ako. Halika, maupo ka. Tungkol po saan? Eto, kunin mo tong purchase order nung non-governmental organization na nakausap ko last week. Ikaw nang bahala para mailabas ang mga binili nila para sa relief goods program nila. Naka-leave kasi yung taga-procurement, kaya sa'yo ko na lang ipapagawa yan. Sige po, Sir Orly. Ikaw na rin ang pumirma sa mga papeles na yan, okay? Okay, sir. Gawin mo yan ngayon. Makakalis ka na. Bakit ganito ang mga presyo nakalagay dito? Wholesale ito ah. Pero lumalabas na mas mahal pa ang presyo kaysa sa retail price. Ano bang usapan ni na Sir Orly at ng NGO tungkol dito? Parang unfair naman na kung kailan wholesale na dapat mas makamura ang bibili saka pa naging mas mahal ang presyo. NGO pa naman ang bumili at itutulong lang din nila ito sa mga tao. Pero parang nadaya yata sila. Teka nga, i-confirm ko muna to kay Sir Orly. Baka nga mali ang presyong nailagay dito. Oh, ba't bukas ang pinto ng opisina ni Sir Orly? Nalimutan yata niyang isara. Sisilip nga muna ako bago pumasok. Ayos na yon. Pinapagawa ko na kay Miriam. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo sasabit doon. Sinong kausap ni Sir Orly sa telepono? Oo nga. Approved na yun sa itaas. Kung magkagipitan man, makakalusot tayo. O basta, huwag ka nang kabahan, ha? Para ka naman bago ng bago. Hindi naman to ang unang beses na ginawa natin yun eh. NGO lang naman yung kliyente. NGO? Pinag-uusapan ba nila itong purchase order ng NGO na pinagagawa niya sa akin? Sabi ko na may mali talaga dito eh. May mali sa mga nakalagay na presyo dito. Miriam, anong ginagawa mo dyan sa labas ng opisina ko? Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Sir Orly, may nakalimutan kasi akong itanong kaya bumalik ako rito. Itatanong? Tungkol saan? Napansin ko kasi yung mga presyo nakalagay dito sa purchase order. Parang overpriced. Mas mura pa ang retail price kaysa sa wholesale price. Yun ba? Huwag mo nang pansinin yun. Approved na yun ng mga boss sa itaas. Po? Miriam, huwag ka na maraming tanong, ha? Basta gawin mo na lang ang pinagagawa ko sa'yo. Pero... Wala nang pero-pero. Gawin mo na inuutos ko. Oh, Miriam. Nandiyan ka na pala. Magandang gabi, Tay. Kumain ka na po ba? Si Conrad, dumating na ba? Kumain na ako. Yung asawa mo nasa kwarto nyo. Maaga siyang umuwi. Nagulat nga ako na bigla siyang dumating kanina. Tinanong ko kung bakit. Hindi naman ako sinagot. Ano po kaya nangyari? Ewan ko. Pero mukhang malungkot ang asawa mo, Miriam. Sige po. Pupuntahan ko na lang sa kwarto at kakausapin. Ano kaya nangyari kay Conrad? Baka napag-initan na naman ang bisor niya. Ay, Diyos ko. Baka tinanggal siya sa trabaho kaya maaga siyang umuwi. Sana naman hindi. Conrad, sabi ni tatay maaga ka raw umuwi. Bakit? Nandiyan ka na pala. Bad news, Miriam. Wala na akong trabaho. Ha? Bakit? Tigil na raw muna yung ginagawa naming construction. Ewan ko ba kung ano nangyari.
Hindi ko na naintindihan yung sinabi ng bisor namin eh. Basta ang tumatak lang sa utak ko, tigil trabaho na kami, kaya wala na akong trabaho simula kanina. Ano ngayon ang plano mo? Siyempre, maghahanap ng bagong trabaho. Kaso nga lang, makakita naman kaya agad ako. Alam mo naman, ang hirap humanap ng trabaho ngayon. Nahihiya ako sa iyo, Miriam. Dapat ako nagtatrabaho eh. Mag-asawa tayo, Conrad. Kaya kung may dumarating na problema gaya nito, sino pa bang magtutulungan kundi tayo? Habang wala ka pang nahanap na bagong trabaho, ako na lang munang bahala sa mga gastusin natin. Salamat, Miriam, ha? Hayaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakahanap ng bagong trabaho. Hapon na pero sarado pa rin ang tindahan ni Marie Chris. Bakit kaya hindi siya nagbukas ngayon? Kung kailan linggo at nasa bahay ang mga tao, saka naman sarado ang tindahan niya. May bibilin pa naman sana ako. Teka nga at kakatok na lang ako. Tao po! Marie Chris, nandiyan ka ba? Tao po! Oy, Miriam, bakit? Ay, mabibilan sana ako eh. Naubusan kami ng mantika. Kaso sarado naman ang tindahan mo kaya tumawag na lang ako. Ay, hindi na talaga ako nagbubukas ng tindahan, Miriam. 3 araw na. Ha? Bakit? Di ba nagkausap pa tayo nung kailan lang? Nasabi ko sa yung problema ko. Hindi ko na talaga kayang ipagpatuloy ang pagtitinda. Ubus na ang puhunan ko, Marie Chris. Sagad na. At sa mahal na mga bilihin ngayon, lalong hindi ko kakayaning ipagpatuloy itong maliit na tindahan ko. Ganun ba? Ay, Diyos ko. Ang layo pa naman ng tindahan dito. Pupunta na nga lang ako sa palengke mamaya. Ay, ang hirap talaga ng buhay. Si Conrad nga nawala ng trabaho. Hala, totoo ba? Ayun nga at ilang araw na rin naghahanap ng ibang mapapasukan. Kaso wala pa rin eh. Ay, ang hirap maging mahirap, Miriam. Lalo na sa bansang to na wala na yatang pag-asang mapabuti pa ang buhay ng mga mamamayan. Tama ka, Marie Chris. Sa bansang ito, hindi sapat na masipag ka lang. Kasi kahit anong sipag pang gawin mo, parang sumpang hindi tayo makaahon sa kahirapan. Kanina pa ako ikot ng ikot dito sa palengke, naghahanap ng murang paninda. Pero halos pareho lang ang presyo ng mga gulay. Ang mahal ng karne, pati na ng isda. Paano ko ba pagkakasyahin tong pera ko? Sa isang linggo pa ang sahod pero ngayon pa lang wala na kaming panggastos. Suki, dito ka na bumili. Anong hanap mo? Gulay ba? Anong gulay mo dyan ang medyo mura lang? Ito na lang, pangpakbet. Kumpleto na to. 30 pesos lang isang balot. Sige, pabili ng isang balot. Baka kulangin kayo, Suki. 2 balot ng kunin mo. Bibigay ko na lang sa'yo ng 50 ang 2 balot. Sige, 2 balot na. At saka isang boteng mantika, yung 1 litro. Ano pa, ito lang ba? Ayan na lang muna. Bali 190. 140 yung mantika. Oo. Alam mo namang pag tumataas ang presyo ng gasolina, kasabay na rin tumataas ang mga presyo ng bilihin sa palengke. Lalo na yung mantika. Sige. Eto, 200. Ito ang sukli mo, 10 piso. Grabe ang presyo ng mga bilihin. Napakamahal na talaga. Ano pa bang mabibili ko dito sa pera ko? Ayun, may nakatumpok na isda. 100 lang. Yun na lang muna siguro ang bibilin ko kahit napakakunti naman ng isang tumpok na yun. Ginabi ka na yata sa palengke, Miriam. Naku, tay! Paanong hindi ako gagabihin eh? Ilang beses kong inikot ang palengke sa paghahanap ng medyo murang paninda para magkasya yung dala kong pera. Nakapagsaing na ako. Wala pa nga lang tayong ulam. Eto, may nabili akong konting isda. Ipiprito ko na lang. Tapos may gulay din na pangpakbet. Bukas na lang yung gulay para di na tayo bibili ng pang-ulam bukas. Tama si Conrad. Yung isda na lang ang ulamin natin ngayong gabi. At bukas na lang yung gulay. Sa mahal ng mga bilihin, kailangan talaga natin magtipid. Maiwan ko muna kayo. Dito muna ako sa kusina para magluto. Papasok muna ako sa kwarto at medyo masama ang pakiramdam ko. Anong nararamdaman mo, tay? Medyo naghahabol ako ng hininga.
Para ako napapagod kahit wala naman akong ginagawa. Ikukuha ko na lang po kayo ng tubig, Tay. Tay, uminom ka po ba ng gamot nyo? Ha? Yung maintenance mo, Tay, iniinom mo ba? Naubos na kasi, Miriam. Nahihiya naman ako magsabi sa'yo. Ayoko maging sobrang pabigat sa inyong mag-asawa. Tay, hindi ka naman pabigat. Ilang araw ka nang hindi umiinom ng gamot. 2 araw na. Oh, Tay, ito na po yung isang basong tubig. Uminom po muna kayo. Salamat, Conrad. Tay, sa susunod po, sabihin niyo agad sa akin pag paubos na yung mga gamot niyo. Pagkatapos ko magluto, maghahanap ako ng bukas na butika para makabili kahit pang 1 araw lang na gamot niyo. Ako nang bibili, Miriam. Lalakad na ako, ha? Tay, akin na yung reseta para makabili ako ng gamot ninyo. Kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Wala pa rin akong mahanap, Miriam eh. Marami na akong construction site na pinuntahan pero walang bakante. Subukan mo kaya ng ibang trabaho. Yung hindi sa construction. Marunong ka namang magmekaniko, di ba? At saka marunong ka rin magmaneho. Mag-apply ka kayang driver. Company driver o family driver. Naisip ko na rin naman yan. Pag naghahanap ako ng trabaho, kasama yun sa mga hinahanap ko. Kaso lang, wala talaga eh. Kung may kakilala nga lang akong jeepney operator, mag-a-apply akong jeepney driver. Kahit anong trabaho, Miriam, papasukin ko. Para makatulong man lang ako sa mga gastusin dito sa bahay. Alam ko naman na ginagawa mong lahat. Naniniwala ko na makakahanap ka rin ulit ng trabaho. Kumusta naman ang trabaho mo? Ayos naman. Medyo may napapansin lang ako sa boss ko. Parang may ginagawa siyang hokus-pokus sa mga order ng kliyente naming NGO. Tinataasan niya ang presyo. Nung nagtanong ako, ang sabi approve na raw sa itaas kaya wag na raw ako magtanong at sumunod na lang sa utos. Ay, mag-iingat ka, Miriam, ha? Baka ikaw mapahamak dahil sa mga ginagawa nilang kalokohan. Aba, kung akong ipapahamak nila, ikakanta ko sila. Pare-pareho na lang kami magdusa kaysa ako lang ang managot sa kasalanan nila. Eugene, kumusta ang trabaho mo? Marami bang delivery? Marami naman lagi, Kuya Conrad. Alam mo ba, kahit naghihirap ang bansa, marami pa rin umu-order online. Nakasanayan na ng mga tao sa online bumili mula pa nung nagkaroon ng pandemic. Mas mura din kasing mamili sa online. Ikaw, Kuya, wala ka bang trabaho ngayon? Ay, wala nga eh. Natigil ang construction dun sa trabaho ko. Kaya, eto, tambay muna habang wala pang nakikitang bagong trabaho. Mag-delivery rider ka na lang din muna. Kahit pansamantala lang. Para kahit paano, may kita ka pa rin. Ang kaso, wala naman akong motor. Kahit nga bisikleta, wala eh. Hindi ba magagawa ng paraan ni Ate Miriam yun? Madali lang naman kumuha ng motor ngayon eh. Medyo mahirap tong trabaho ko. Pagod na, babad pa sa sikat ng araw. Pero ito ang hanap buhay ko, kaya sige lang. Medyo gipit kami ngayon, Eugene eh. Pag nagdagdag pa ako ng ibang pagkakagastusan ni Miriam, mas nakakaawa naman yung asawa ko. May awa ang Diyos, Kuya. Makakahanap ka rin ng trabaho. Sige. Aalis na muna ako para makatapos ako ng mga ide-deliver ko ngayon. Sige, ingat ka ha. Si Eugene ba na kapitbahay natin yung kausap mo, Conrad? Opo, Tay. Kinumusta ko lang. Napakasipag lang si Eugene. Mula nang mamatay ang mga magulang niya, mag-isa na lang siya sa buhay pero nagagawa niya ng paraan na maitaguyod ang sarili niya. Oo nga, Tay. Sana makahanap na rin ako ng trabaho para hindi naman ako patuloy na nagiging pabigat sa asawa ko. Ay, mahirap ang buhay pero mas mahirap mag-isip na hindi ko man lang matulungan ang asawa ko sa mga gastusin natin dito sa bahay. Naiisip ko rin niya madalas. Alam kong nahihirapan na si Miriam. Kaya nga nung minsan,
Hindi ko na sinabing ubus na ang gamot ko. Nahihiya ako sa anak ko. Hanggang kailan ba niya ako papasanin? Hanggang kailan ba ako... Tay? Hindi ako makahinga, Conrad! Ano nangyayari sa inyo, Tay? Tulungan mo ako! Tay! Tay! Dok, kumusta na si tatay? Nag-aalala ako dahil hindi siya agad nabigyan ng atensyon medikal kanina. Hindi po ako doktor. Nurse ako rito. Nurse Raquel. Pasensya na po. Kulang talaga kami sa doktor dito eh. Yung mga di makapaghintay, lumipat na lang sa private hospital. Medyo stable naman na si tatay pero gusto kayong makausap ni Doc doon sa opisina niya. Puntahan niyo na lang po siya. Kinakabahan ako. Baka may kinalaman sa kondisyon ni tatay ang sasabihin niya. Mas mabuti po na si Doc na lang ang magsabi sa inyo, sir. Okay, sige. Salamat ha. Maiwan ko na po kayo. Ano kayang mahalagang sasabihin ni Doc? Conrad, nasan si tatay? Nandun siya sa loob ng kwarto. Tulog siya. Huwag kang mag-alala. Medyo stable na raw naman si tatay, sabi nung nakausap kong nurse kanina. Pero, alam mo, kinabahan talaga ako eh. Lalo na nung dinala ko siya rito. Hindi siya agad naasikaso kasi walang doktor. Ngayon, kailangan daw tayong makausap ng doktor. May sasabihin yata na importante. Ay, Diyos ko, parang alam ko na kung anong sasabihin ng doktor ni tatay. Anong gagawin natin ngayon, Conrad? Narinig mong sinabi ng doktor, kailangan maoperahan ni tatay. Anong ang tawag doon? Angioplasty? Ay, Conrad, saan tayo kukuha ng pera para sa operasyon? Basta gagawin natin ng paraan. Mangutang tayo. Lumapit tayo sa mga politiko. Humingi tayo ng guarantee letter. Gawin natin kahit ano para maoperahan lamang si tatay. Alam mo, Miriam, ako naman ay matanda na. Ayokong maging pabigat sa inyo ng asawa mo. Pag nagkasakit ako at kakailanganin ng malaking halaga para sa pagpapagamot ko, huwag mo akong ipapagamot. Hindi na lang ako magpapagamot. Hihintayin ko na lang na mamatay ako. Tay, hindi pwede. Gusto kong gumaling ka, hindi kita papabayaan, tay. Miriam, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Naalala ko yung sinabi ni tatay na kapag nagkasakit siya at kakailanganin ng malaking halaga para ipagamot siya, huwag na raw natin siyang ipapagamot. Hihintayin na lang daw niya ang kamatayan niya. Conrad, ayokong pabayaan na lang ang tatay. Ipagagamot natin siya. Oo, Miriam. Ipapagamot natin si tatay. Miriam, galing ako sa emergency room. May lalaking na aksidente raw sa motor. Miriam, si Eugene yun. Hindi ako maaari magkamali. Kahit hindi ko gaanong nakita ang mukha niya, alam ko na si Eugene yun. Ay, Diyos ko, kawawa naman si Eugene. Sinong tutulong sa kanya? Mag-isa na lang siya sa buhay. Bumalik ka sa emergency room, Conrad. Alamin mo ang lagay ni Eugene. Subukan nating humingi ng tulong sa barangay para sa kanya. Oo, Miriam. Sige, babalik ako ron. Bakit ganito? Kung sino pa ang mga mahihirap, sila pa ang dumaranas na mabibigat na mga pagsubok. Lugmok na nga, lalo pang nalulugmok at halos hindi na makabangon. Ano ba namang buhay to? Paano ba namin malalagpasan ang kahirapang to? Mabuti't pumasok ka ngayon, Miriam. May importante akong sasabihin sa'yo. Sir Orly, hindi po ako magtatagal. Pumunta lang ako rito para formal na magpaalam na hindi po ako makakapasok ngayon. Dapat magte-text na lang ho ako sa inyo pero kailangan ko rin kasing pumunta sa admin office. Magbabakasakali akong mag-loan para sa gastusin sa operasyon ng tatay ko. Sige,
Pero uunahin ko nang sasabihin ko. Ano po yun, sir? Nagkaroon tayo ng konting problema sa mga in-order ng NGO. Yung inutos ko sa iyo na ikaw nang bahala sa pagre-release ng mga order nila. Opo, naalala ko. Ano pong naging problema? Napansin ng staff nila na parang overpriced daw ang products na binenta natin sa kanila. At para makasiguro, inutusan nilang isang staff nila na i-check ang retail price natin sa grocery. At nalaman nilang tama nga na overprice ang bilhin nila sa atin. Oo, ganun na nga. Baka isang araw ay kukontakin ka nila dahil ikaw ang nakapirma sa papeles. Bahala ka ng pagtakpan na nangyari, ha? Kailangang hindi tayo mapahamak. Pero sir, anong gagawin ko? Paano ko hululusutan yun? Pwede ko bang sabihin typo error ang mga presyo at papalitan na lang natin? Eh di tayong dalawa naman ang sasabit sa itaas. Bakit pati ako? Sumunod lang naman ho ako sa utos nyo kahit hindi ko trabaho yung pinagawa nyo. Wala nang maraming tanong, Miriam. Kailangan mo ng pera, di ba? Bibigyan kita ng malaking halaga kapag nalusutan natin ang problemang ito. Malaking tulong yun sa pagpapagamot sa tatay mo. Sira ulo din talaga tong si Sir Orly. Gagawa-gawa ng kalokohan tapos pati ako idadamay. Maligas siya dyan. Oh, sino pang hindi nagbabayad dyan? Pakiabot nyo na rito. Ito po, bayad ko. Makikisuyo nga po. Bayad daw po, mamang driver. Oh, eto sukli niya. Sukli mo. Bakit kulang ng dos to? Nagtaas ng pamasahe ng 2 piso. Ano ba naman kayo? Alam niyong tumaas ang presyo ng gasolina eh. 2 piso lang eh, pagdadamot niyo pa. Aba, mamang driver, wala pa namang ibinabalita na magtataas ng pamasahe ah. Nasaan ang taripa mo? Huwag mong nilalang lang ang 2 piso. Pare-pareho lang tayo mahirap dito. Aba eh, kung ayaw mong bayaran ng 2 pisong dagdag sa pamasahe, pwede ka nang bumaba. Humanap ka ng jeep na magsasakay sa'yo, hoy! Aba, hindi ako bababa, no? Kung ayaw mo ibalik ang 2 piso ko, hindi na bale. Pero ire-report kita. Tingnan natin kung ilang piso yung imumulta mo. Mag-report ka hanggang gusto mo. Samahan pa kita dyan eh. Maraming ordinaryong Pilipino ang patuloy na nahihirapan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mababang sahod, kakulangan ng disenteng trabaho, matinding traffic, at mga isyu sa korupsyon sa gobyerno. Habang patuloy na tumataas ang gasto sa pagkain, pamasahe, kuryente, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming pamilya na pipilitang magtipid hanggang sa pinaka-basic na pangangailangan o mangutang para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Dahil dito, ramdam ng marami na habang sila ay nagsisikap at nagtatrabaho ng mahusay, hindi pa rin gumagaan ang buhay nila. Sa gitna ng mga problemang to, patuloy nang humihina ang kanilang pag-asa dahil sa pakiramdam na parang hindi na nagbabago ang kanilang sitwasyon at estado sa buhay. Ganyan-ganyan din ang nararamdaman ko. Kumusta ka na, Eugene? Kuya Conrad, sana namatay na lang ako. Paano pa ako makakapagtrabaho ngayon? Butol na ang isang pa ako hanggang tuhod. Paano pa ako mabubuhay? Eugene, may awa ang Diyos. Malalagpasan mo rin ang lahat ng ito. Nasaan ang awa? Kung naaawa siya sa akin, sana hindi niya pinayagang maaksidente ako. Ingat na ingat ako sa pagmamaneho. Pero may mga motorista talaga na walang pakialam sa buhay ng iba. Sana siya na lang ang naputulan ng paa. Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang sinasabi mo. Ate Miriam, problema ko pa ngayon kung saan ako kukuha ng pambayad sa ospital. Nakakulong na ngayon ang naka-aksidente sa'yo. Uubligahin natin siya na bayaran ng hospital bills mo. Paglabas mo rito, asikasuhin mo ang pagsampa ng kaso sa kanya, ha? Para makakuha ka ng kahit danyos man lang para sa pagsisimula mo. Lumapit na rin kami sa barangay para humingi ng kahit konting tulong para sa'yo. Huwag ka mag-alala, Eugene. Nandito kami para tulungan ka. Magkapit-bahay naman tayo. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa bintana ng bahay mo.
Ma'am Miriam, bukas na ang operasyon ng tatay mo. Oo nga, Nurse Raquel. At hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung saang kamay ng Diyos ko kukunin ang ipambabayad sa operasyon. Kahit naman public hospital to, pag mga ganun ka delikadong operasyon kailangan pa rin maglabas ng pera. Wala nang libre sa panahon ngayon. Gusto ko sanang tumulong, pero wala rin akong kapasidad na tulungan ka. Yung sinasahod ko rito, hindi man lang sapat para buhayin ko ng maayos ang sarili ko. Alam kong pampublikong ospital to pero... Maliit lang po ang sahod ko rito. Pinagtsatsagaan ko na para magkaroon ng sapat na work experience para makapag-abroad. Pakiramdam ko walang pag-asenso dito sa bansa natin. Habang may iilan lang na nagpapayaman sa perang binubuwis ng taong bayan. Tama ka. Mahirap maging mahirap sa bansa natin. Mga mayayaman lang ang mas yumayaman. At ang mga mahirap, lalo lang naghihirap. Yun na nga po. Dikdik na ang mga tao. Kahit gaanong pagsisikap na umangat, patuloy lang na lumulubog. Sino kaya itong ang aga-aga tumatawag? Number lang. Hello? Sino po sila? Opo, ako po si Miriam. Bakit po? Opo. Sige po. Ngayon? Hindi po ako pwede ngayon. Nasa ospital ako. O operahan ng tatay ko. Bukas, hindi ko po masasagot Nasa ospital nga po ako, nagbabantay sa tatay ko. Hindi nga ako nakakapasok sa trabaho. Unahin ko pa ba kayo? Pasensya na po ha. Ang gulo kasi ng isip ko ngayon tapos tatawag at magdedemand ng oras ko. Pasensya na. Yan ang nga bang sinasabi ko? Dahil sa overpricing na ginawa ni Sir Orly, lahat kami nagugulo ang buhay ngayon. O sino naman tong tumatawag ngayon? Aba, si Sir Orly. Hello, Sir Orly. Miriam, may tatawag sa'yo ngayon. Huwag na huwag kang aamin, ha? Mapapahamak ka. Sir Orly, may tumawag na nga po. Katatapos lang namin mag-usap. Anong sabi niya sa'yo? Anong sinabi mo sa kanya? Nagtatanong lang. At saka pinapupunta ako sa office nila. Ano? Huwag! Huwag na huwag kang pupunta sa opisina nila. Huwag kang pupunta, Miriam! Pero sir... Wala nang pero-pero. Basta hindi ka pupunta sa kanilang opisina. At huwag mo nang sasagutin ulit ang tawag nila, ha? Nag-offer ako sa'yo dati ng pera. Tanggapin mo na lamang yun. Malaking tulong yan para sa pagpapagamot ng tatay mo. Salamat sa Diyos at naging maayos ang operasyon ni tatay. Ilang araw na lang at makakalabas na rin siya ng ospital. Sana makahanap na ako ng pambayad. Saan kaya ako pwedeng mangutang? Yung niloan ko sa opisina, hindi pa yun sapat. Kulang na kulang pa yun. Kahit pa idagdag ko yung naloan ko sa SSS. Papasok na muna ako sa trabaho ngayon. Wala na akong sasahurin sa dami ng absent ko. Ay, ano bang gagawin ko para matapos na ang mga problema ko? Nasusuka ako. Bakit kaya ako sumuka? Ang aga-aga. Hindi kaya... Diyos ko, hindi kaya ba buntis ako? Ba't ngayon pa? Kung kailan wala pang trabaho si Conrad, saka pa magkakaroon ng pagkakagastusan. Gusto ko naman na magkaanak kami, pero ba't ngayon pa? Tumatawag si Conrad. Bakit kaya? Hello, Conrad. Napatawag ka? Itatanong ko lang kung nasa trabaho ka na. Dumaan ka rito sa ospital mamayang gabi, ha? Uuwi ako saglit para makaligo naman. Nasa bahay pa ako, Conrad. Paalis pa lang sana ako, kaso bigla ako nagsuka. Ha? Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Conrad, baka buntis ako. Talaga? Magkakaanak na tayo? Baka. Hindi ko pa sigurado. Bibili ako ng pregnancy test kit mamaya.
Kinakabahan ako. Kung buntis nga ako, mas dapat tayo makapag-ipon habang hindi pa ako nanganganak. Kailangan natin ng pera sa panganganak ko at sa mga pangangailangan ng baby. Hindi sana mahirap kung pareho tayo may trabaho eh. Di ba? Sorry Miriam ha. Napakawalang silbi ko talagang asawa. Wala akong sinasabing ganyan. Ang swerte ko nga na nandyan ka eh. Ang laking tulong ng pagbabantay mo kay tatay sa ospital. Basta, kung buntis ka nga, pagtutulungan natin yan. Ayoko namang iasa na lamang sa ang lahat, Miriam. Sana wag ako malate ngayon. Namumuro na ako kay Sir Orly. Pagkatapos ng sunod-sunod na absent ko, tardiness naman. Miriam! Daan ka dito sandali! Marie Chris! Bukas na ulit ang tindahan mo. Oo, kahapon ko lang binuksan ulit. Mabuti nakahanap ka na ng puhunan. Pinahiram ako sa kooperatiba ng barangay. Sakto lang panimula ulit ng tindahan. Masaya ako para sa'yo. O paikutin mo na mabuti ang puhunan mo para lumago. Gagawin ko yan. Kahit mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, hindi tayo susuko. Tayo pa ba? Pinoy tayo eh. Kumusta pala si Mang Ador? Maayos na lagay niya. Lalabas na siya sa isang araw. Sige, Marie Chris ha. Usap tayo sa ibang araw. Papasok na kasi ako sa trabaho. Sige, bumili ka na ulit dito ha. Oo naman. Bye. Ingat ka. Tay, mabuti naman at gising ka na. Kamusta na pong pakiramdam niyo? Mas maayos na ngayon kaysa sa dati, Miriam. Maraming salamat sa inyo ni Conrad. Inaalala ko lang, paano nyo babayaran ang mga gastos dito? Huwag niyo na pong isipin yon, Tay. Kami na ni Miriam ang bahalang umayos nun. Oo nga po, Tay. Ang isipin niyo po ngayon ay ang mabilis niyong paggaling para makalabas ka na rito sa ospital. Bibilisan ko talagang gumaling dahil araw-araw nadadagdagan ang babayaran nyo dito. Pero salamat talaga dahil kahit sinabi kong huwag mo kong ipapagamot, ipinagamot mo pa rin ako. Inilaban mo ako, anak. At ilalaban kita sa bawat hamon ng buhay, Tay. Hindi kita pababayaan. Kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo, Conrad. Bakit? Kanina pagpasok ko, pinatawag ako ng HR manager at ng may-ari mismo ng kumpanya ng grocery store. Nag-meeting kaming 3. Pinaamin nila ako tungkol sa nangyaring overpricing. Nung hindi pala ako nakipag-cooperate doon sa kliyente namin, nag-reach out na sila sa kumpanya namin. Tinanggal ka nila sa trabaho? Hindi. Tinanong lang nila ako sa nalalaman ko tungkol sa overpricing. Sinabi kong sa akin inuutos ni Sir Orly ang pagre-release ng mga order. At sinabi ko rin na nagtanong ako mismo kay Sir Orly tungkol sa overpricing pero sabi, approve na sa itaas. Pero hindi pala alam ng nasa itaas. Loko rin pala yung boss mong yun eh. Ipapahamak ka pa. Malas niya. Hindi ako papayag na ako mapapahamak, no? Inunahan ko na siya. Ayun, kasabot pala niya yung procurement head. Ang alam ko sila ang matatanggal sa trabaho. Buti nga sa kanila. At least ngayon, nabawasan ang problema ko. Oh, Eugene. Okay ka na pala. Alam kong hindi pa lumalabas si Mang Ador. Kaya nakiusap ako kay Nurse Raquel. Dalhin ako rito. Eugene, hindi ko alam na nandito ka. Ano nangyari sa'yo? Ito po, na-aksidente. Naputulan ng paa. Pero wag po kayong mag-alala. Salamat kina Kuya Conrad at Ate Miriam. Natanggap ko na ang kapalaran ko. At hindi pa rin ako susuko sa buhay. Kahit isa na lang ang paa ko. Nurse Raquel, salamat sa pag-aalaga mo kay Eugene. At pati na rin sa akin. Trabaho ko po ito, pero ginagawa ko ng buong puso dahil ito ang pangarap ko. Kahit mababa ang sweldo. Miriam, pwede ba tayo mag-usap?
Oo naman. Ano ba pag-uusapan natin? Sobrang nahihiya na ako sa'yo dahil hanggang ngayon wala pa rin ako nakikitang trabaho eh. Ayokong ikaw lang mag-isang kumakayod para sa atin. Gusto ko may partisipasyon din ako. May kontribusyon. Pero anong gagawin ko? Wala talaga akong mahanap na trabaho eh. Hindi naman kita sinisisi, Conrad. Nakikita ko naman na naghahanap ka talaga ng trabaho. Naisip ko lang, ano kaya kung mag-abroad ako? Yun na lang ang nakikita kong paraan para matulungan ka sa pagtatrabaho eh. Hahanap na lang ako ng agency na salary deduction ng placement fee. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Para sa ating dalawa at kay tatay. At sa magiging anak natin. Ayokong lumaki ang anak natin na makikita niyang tatay niya na wala man lamang trabaho. Mahal kita, Conrad. Maswerte ako na ikaw na pangasawa ko. Salat man tayo sa ibang bagay, alam kong sobra-sobra ang pagmamahal mo sa akin. Pansamantala nating puputulin ang ating programang inyong pinapanood para ihatid ang importanteng balitang ito. Ilang putok ng barilang naiulat na narinig sa opisina ng gobyerno na nananatiling naka-lockdown sa nakaambang pag-aresto sa isang opisyal ng gobyerno alinsunod sa warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. Ay, Diyos ko, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Pati sa gobyerno nagkakagulo na. Wala na bang katapusan ng mga kaguluhan sa bansang to? Kailan ba tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Sana magising na mga lider ng bansa natin. Sana isipin naman nila ang mga mamamayan. Hindi lang yung kanilang mga pansariling interes. Malayo pang lalakbayin natin para sa totoong pagbabago. Pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na hindi agad nagbabago ang mundo. Ngunit sa maliliit na hakbang at desisyon, may nabubuong pag-asa. Ang buhay ay nagpapatuloy. At sa kabila ng hirap, patuloy ang laban ng karaniwang mamamayan. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.